Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 65 pataas, may mahalagang balita ako para sa inyo na kailangan ninyong malaman ngayong Disyembre 25. Maraming nagkalituhan tungkol sa SSS pension increase at yung Universal Social Pension o USP. Kaya dito ko na ipapaliwanag ng malinaw. Hindi ito mga chismis lang o mga post sa Facebook na hindi totoo. Ito ay mga opisyal na impormasyon mula sa gobyerno na direktang makakaapekto sa inyong buhay at sa pera na matatanggap ninyo kada buwan. Halika at pag-usapan natin ito para maintindihan ninyo kung ano ang talagang mangyayari sa inyong pensyon, kung magkano ang magiging dagdag, kailan kayo makakatanggap, at ano ang mga dapat ninyong gawin ngayong Enero 2026. Marami sa inyo ang nagtanong kung may kinalaman ba ang SSS increase sa USP or magkaiba ba ito or pwede ba kayong makatanggap ng dalawa? Dito ko na isasagot lahat yan para hindi na kayo malito at para alam ninyo kung saan kayo papasok at anong benepisyo ang para sa inyo. Una sa lahat, pag-usapan natin ang SS pension increase na nagsimula na noong September 2025 at magpapatuloy hanggang 2027. Ito ay isang historic na programa na inihanda ng Social Security System at napakahalaga nito para sa mahigit 3.8 milyong pensioners sa buong bansa. Ang SSS ay nag-anunsyo ng 3 taong pension reform program at ito ay automatic na ibinibigay sa lahat ng qualified SS pensioners. Walang kailangang ipasa, walang application form, walang pila sa SSS office. Kung kayo ay kasalukuyang tumatanggap ng SSS pension as of August 31, 2025, automatic na makakakuha kayo ng increase. Ang sistema ay simple. Every September mula 2025 hanggang 2027, may increase ang inyong monthly pension. Para sa retirement pensioners at utility pensioners, ang increase ay kada taon. Para naman sa survivor pensioners or death pensioners, ang increase ay 5% kada taon. Ang ganda dito, yung percentage na yan ay naka-compound. Ibig sabihin, lumalaki ang base amount kada taon, kaya lumalaki din ang actual peso increase na matatanggap ninyo. Tingnan natin ang konkretong halaga para mas maintindihan ninyo. Halimbawa, si Mang Pedro ay retiree na tumatanggap ng 10,000 kada buwan noong Agosto 2025. Noong September 2025, nakatanggap siya ng 10% increase kaya naging PH1 Bongo na ang kanyang monthly pension. Tapos sa September 2026, another 10% increase na naman. Pero this time, base na yung from 11,000 kaya naging PH2,000 at PO na. At sa Setyembre 2.27, another 10 ulit. Based sa pala at PO kaya magiging 13B at perpetuan na ang kaniyang monthly pension. In total, after 3 years, si Mang Pedro ay nakakuha ng 3,3 at 6% na increase from his original PAPS 10,000 na equivalent to 33.1, isang poor total increase. Yan ay malaking tulong sa panahon ngayon na lahat ng bilihin ay tumataas. Kung kayo naman ay survive or pensioner, same concept pero 5% lang kada taon, which gives you around 158% total increase after 3 years. Ang mga numero na sinabi ko ay base sa actual computation ng SSS. According to their official data, ang average retirement pensioner sa Pilipinas ay tumatanggap ng around 4 NAB na 23 buwanan bago mag-September 2.25. After the 3-year increase program, ang average pension na iyan ay tataas to around fee 6,548, which means additional FAT 1,625 every month. Para sa minimum pensioners na tumatanggap ng around, magiging 2,006 na ito after 3 taon. Para naman sa mga pensioners na tumatanggap ng higher amounts like FAUD 12, pwedeng umabot sa PAO $5,000 sina PAO 72 after 227. Ang importante dito, regardless kung maliit o malaki ang current pension ninyo, lahat kayo ay makakakuha ng same percentage increase which is fair para sa lahat. Now, very important detail na dapat ninyong malaman,
Ang SSS pension increase na ito ay wala pong required na contribution increase mula sa mga active members. Ibig sabihin, hindi ito katulad ng nangyari noong 17 na kinailangan magtaas ng contributions para ma-fund ang PH1000 across the board increase. This time, ang SSS ay nag-assure na financially stable ang fund nila dahil sa better collection efficiency at improved investment income. Ang actuarial studies nila nag-confirm na kaya ng fund na mag-sustain ng pension increase na ito without compromising future benefits. Actually, ang fund life ng SS ay bababa lang ng onti from 2053 to 2049. Pero ang SS ay confident na maibabalik nila ito to 2053 through expanded coverage at improved collection. Importante rin maintindihan ninyo kung sino ang qualified. Para makatanggap ng September 2025 increase, dapat kayo ay active pensioner as of August 31st, 2025. Para sa September 2026 increase, dapat kayo ay active as of August 31st, 2026 at ganun din para sa 2027. Ang covered ng program na ito ay lahat ng uri ng SSS pensioners, retirement pensioners na edad 60 at pataas with at least 120 months of contributions. Disability pensioners na permanent, total, or partial disability at survivor pensioners na mga dependents ng deceased members. Walang discrimination, walang favoritism, basta qualified kayo based sa SSS records, automatic na kayo makakakuha ng increase. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Universal Social Pension o USP. Ito ay naiiba sa SSS Pension Increase. Ang USP ay proposed bill na House Bill 10,423 na approved na ng House of Representatives noong May 21, 2024 with 232 affirmative votes. Ang author ng bill na ito ay si United Senior Citizens Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay. Pero tandaan ninyo, important ito. As of December 2025, ang USP ay hindi pa batas. Ito ay bill pa lang na kailangan pang i-approve ng Senate at i-sign ng President bago ito maging batas. Kaya kung may nakikita kayong mga posts sa social media na pwede na daw mag-apply, para sa USP, fake news yan. Huwag kayong maniwala sa mga ganyang posts dahil maraming scammers na gumagamit ng information na yan para mandaya. Ano ba talaga ang USP kung sakaling maging batas ito? Under the current law na Republic Act 7432 or Expanded Senior Citizens Act, ang indigent senior citizens lang ang tumatanggap ng PH 1,000 monthly social pension from DSWD. Ito ay para sa mga walang iba pang income or pension. Ang USP bill ay layuning i-expand ang coverage na ito para maging available sa lahat ng senior citizens, hindi lang indigent. Ang plano ay ganito. Initially, ang non-indigent senior citizens ay makakatanggap ng PH5 per month. Then within 5 years, lahat ng senior citizens, regardless of economic status, ay makakatanggap ng at least PH1000 Universal Social Pension, kahit na may ibang pension benefits sila from other sources like SSS or GSIS. Ito ay malaking improvement sa current system dahil currently kung tumatanggap ka ng SSS pension, hindi ka pwede sa social pension program ng DSWD but under USP. Kung sakaling maging law, entitled ka sa USP kahit na may SSS pension ka. According to DSWD data, may around 4 million indigent senior citizens out of about 12 million total senior citizens nationwide. Ibig sabihin, ang US bill ay makaka-benefit sa roughly 8 million senior citizens na hindi classified as indigent pero kailangan pa rin ng support. Kaya nga universal ang tawag dito dahil lahat ng seniors ay covered. Walang discrimination based on economic status. Ang management ng program na ito ay balak ilipat from DSWD to National Commission of Senior Citizens o NCSC within 3 years from implementation. Mayroon din provision na pwede kang mag-opt-out or waive ng benefits kung ayaw mo kumuha ng USP respecting your autonomy and personal decision. Pero ulitin ko, ang USP ay hindi pa law as of now. Ang proseso pa lang ay House Bill passed pero kailangan pa ng Senate version at approval.
Maraming legislators ang sumusuporta dito, including Senator Amy Marcos at WS and Means Committee Chairman Joey Salceda, pero wala pa ring final action. Ang timeline na target ng mga proponents ay hopefully maging law ito within 2025 or early 2026, pero walang guaranteed date. Kaya kung may nagsasabi na may payout na ng USP this January 2026, fake news pa rin yan. Huwag kayong magpadala sa mga recruitment schemes or mga taong nag-o-offer na tumulong sa application for a fee dahil scam yan. Ngayong maintindihan ninyo na ang dalawang programa, pag-usapan natin kung paano kayo apektado. Kung kayo ay SSS pensioner, tuloy-tuloy ang inyong pension increase from September 2025 to 2027. As I explained earlier, ito ay guaranteed at automatic. Walang kailangan gawin. Ang January 2026 payment ninyo ay base na sa increased amount kung nagsimula na kayo ng benefits before August 31, 2025. Kung sakaling maging batas ang USP in the future at kung kasama kayo sa coverage nito, pwede kayong makatanggap ng both SSS pension increase at USP. Walang conflict doon dahil yung SSS increase ay adjustment sa contribution-based pension ninyo. Samantalang ang USP ay social welfare benefit from the government. Think of it as two different pots of money. SSS ay galing sa contributions ninyo through your working years. USP ay galing sa government budget specifically allocated para sa welfare ng seniors. Para sa mga hindi tumatanggap ng SSS pension, halimbawa, mga indigent seniors na tumatanggap lang ng current DSWD social pension na PH 1,000 buwanan, ang SSS pension increase ay hindi applicable sa inyo. Pero kung maging batas ang USP, covered din kayo at pwedeng tumaas pa ang benefits ninyo in the long run para sa mga seniors na may GSIS pension, instead of SSS, similar situation. May iba ring pension adjustment program ang GSIS, pero ang detalye ay iba sa SSS. Ang USP, kung maging batas, ay universal, kaya covered lahat, whether SSS, GSIS, or walang pensyon. Let me give you practical tips para ma-maximize ninyo ang benefits at iwas sa problema. Una, Forcers, i-verify ninyo na updated ang inyong contact details at bank account information sa SSS. Ang payments ay ginagawa through ATM card or direct deposit sa bank account. Kung kayo ay may luma pang pensioner's ID or ATM card na expired na, pumunta sa nearest SSS branch para mag-update. Dalhin ninyo valid ID at pensioner's ID. Ang SSS ay may online portal din na MySS. Pwede kayong mag-register doon para ma-check ang status ng pension ninyo, verify kung tama ang amount, at tingnan ang payment history. Mabilis lang ang process at mas convenient kaysa pumila sa branch. Pangalawa, ingat sa mga scammer. Maraming nag-text, nag-call, or nag-post sa social media claiming na may additional benefits, bonus, or special pension available. Ang SSS ay hindi nagte-text or nag-call asking for personal information like PIN, password, or banking details. Kung may tatanggap kayong ganiyang messages, report agad sa SSS hotline. Ang legitimate SSS communications ay nakapost sa official website nila na ss.gov.p sa official social media pages nila. Huwag kayong mag-click ng suspicious links o mag-send ng pera to anyone promising na tutulungan kayo makakuha ng higher pension or backdated payments. Pangatlo, para sa payment schedule, ang SSS pension ay normally credited within the first 10 days of the month. Kung direct deposit kayo, mas mabilis, usually by 5th or 6th ng buwan. Kung ATM card, baka by 8th to 10th. During holidays like January dahil New Year, pwedeng may slight delay pero hindi naman masyadong malaki. Kung lampas na ng 2 weeks at hindi pa dumating ang payment, contact agad ang SSS through hotline 14550791777 or pumunta sa branch para ma-report ang issue. May instances na may technical glitch sa bank or system kaya importante na agad mag-follow up. Pang-apat, about taxes. Ang SSS pension ay tax-exempt. Walang withholding tax sa pension income ninyo. So ang full amount ng increased pension
ay sa inyo. Ang BIR ay nag-clarify na ito dahil maraming pensioners ang nagwo-worry kung may kaltas. Walang kaltas from government side. Ang binabawas lang ay kung may outstanding loan kayo sa SS like salary loan or calamity loan, automatically deducted yan from your pension. Kung wala kayong loan, full amount ang natanggap ninyo. Importante lang na bayaran ninyo on time ang mga loan para hindi tumaas ang interest at hindi lumaki ang deduction. Panglima, tungkol naman sa ACOF or Annual Confirmation of Pensioners, ito ay annual requirement para i-verify ng SSS na ikaw ay still alive at entitled pa rin sa pension. Before, kailangan pumunta sa SSS branch personally, pero ngayon may options na through video call submission ng documents online or sa barangay hall with coordination sa SSS. Ang SSS ay nag-improve ng guidelines para mas accessible, especially sa seniors na mahirap mag-travel. Kung hindi kayo nakapag-comply ng AOP, masuspend temporarily ang pension ninyo until makumpleto ang verification. Kaya importante na makomply agad pag nag-announce na ang SSS ng A-copy period, usually mid-year April to June. Para sa mga nag-aasikaso ng seniors na hindi na mobile or may sakit, pwede ang representative under special power of attorney. Kailangan lang inotarize ang SPA at dalhin sa SSS kasama ng medical certificate kung bakit hindi makapunta personally ang pensioner. Ang representative ay pwedeng family member or trusted person pero dapat may legal documentation para approve ng SSS. Huwag kayong mahiya mag-ask ng assistance sa SSS staff. They are trained to help seniors, especially those with special needs or disabilities. Ngayon, pag-usapan natin ang potential issues na pwedeng mangyari. Una, may mga cases na may discrepancy sa amount ng increase. Halimbawa, expected ninyo na 10% increase pero ang nakuha ninyo ay mas mababa. Possible causes nito ay may outstanding obligations kayo sa SSS or may error sa computation. Ang dapat gawin, dalhin ang proof of previous pension amount at current pension statement sa SSS branch para i-verify. May mga instances din na delayed ang implementation ng increase sa inyong account lalo na kung may technical issue. Kailangan lang ng patience at proper documentation para ma-resolve. Pangalawa, para sa mga survivor pensioners na minor dependents, may special rules. Ang minor beneficiaries ay tumatanggap ng pension hanggang edad 21 kung nag-aaral pa or indefinitely kung may permanent disability. Ang guardian or legal representative ay nag-manage ng pension funds. Sa case na may increase, same 5% annual increase applies. Pero ang management at disbursement ay through authorized representative. Important na ma-update ang SSS kung may changes sa status ng minor beneficiary like graduation or change of guardianship. Pangatlo, may tanong din tungkol sa overseas pensioners or seniors na nag-abroad. Good news, ang SSS pension increase ay applicable din kahit nasa abroad kayo. Ang payment method lang ang nag-iiba. Pwedeng through international remittance, partners ng SSS or through designated banks abroad. Kailangan lang na updated ang inyong contact details at foreign address sa SSS records. Ang requirement ay adjustable din for overseas pensioners, usually through Philippine Embassy coordination or online submission of required documents. Ang importante, maintindihan ninyo na mismo na entitled pa rin kayo sa increase kahit hindi kayo nandito sa Pilipinas. About the long-term sustainability ng SSS Fund. Maraming nag-worry kung talagang kaya bang isustain ng SSS ang ganitong increase without running out of money. Ang SSS Chief Actuary ay nag-explain na ang fund life ay bababa lang from 253 to 24 dahil sa pension increase which is manageable reduction. Ang reason kung bakit kaya nila is because of improved collection efficiency from employers and members, better investment returns from SSS portfolio na naka-invest sa government securities, equities at real estate at continuing contributions from active members. Ang SSS contribution rate ay tumaas na din to 15% effective January 2025 split 5.
between employer 10% at employee 5% compared to previous 14% total. This increase in contributions helps strengthen the fund without requiring additional hikes solely because of the pension increase program. Ang investment strategy ng SS ay conservative pero diversified. Ang goal nila ay average return on investment of 5 to 6% annually, which they've been achieving consistently kahit during pandemic. Ang combination ng higher contributions, better collection at solid investment returns ay nag-aalaw sa SSS to provide the pension increase without compromising future obligations. Ang commitment nila ay to restore fund life back to 2053 through coverage expansion, meaning they will intensify efforts to enroll more self-employed informal sector workers at OFWs into the system, thereby increasing the contributor base. Para sa mga balak mag-retire soon, importante din na maintindihan ang requirements. Para sa retirement pension under SSS, kailangan at least ang taong gulang at minimum 120 buwan ng kontribusyon o edad, 65 kahit walang kontribusyon na ginawa. Ang pension amount ay based on formula considering credited years of service, average monthly salary credit, at number of paid contributions. Mas maraming contributions at mas mataas ang salary credit, mas malaki ang monthly pension. Ang good news, kahit na mag-retire kayo after 225, automatic na qualified kayo sa pension increase program. Basta nagsimula na ang pension ninyo by August 31 ng respective year ng increase. Ang strategy para ma-maximize ang pension ay mag-contribute ng higher amounts kung kaya, lalo na yung voluntary contributions sa Monthly Provident Fund or MPF program. Ang MPF ay separate account na pwede ring magamit for retirement, disability, or death benefits. At ang contributions exceeding 20,000 monthly salary credit ay pumupunta dito. Pero para sa regular SS program, ang maximum MSC ay P2,000 at based dito ang computation ng regular pension. Kaya importante na consistent ang contributions throughout your working years. At kung may missed months or quarters, possible na mag-voluntary payment to complete the required 120 months. Let me address din ang relationship between SSS pension at other government benefits. Kung kayo ay senior citizen, entitled kayo sa various discounts at privileges under Senior Citizens Act like 20% discount sa medicine, grocery items, restaurants, at other establishments plus exemption from VAT. Ito ay separate from SSS pension. Kung meron din kayong PhilHealth benefits, separate din yan. The SSS pension increase does not affect your entitlement to these other benefits. In fact, angination ng lahat ng benefits na yan ang tumutulong sa seniors to have decent standard of living. Ang USP, kung sakaling maging law, ay additional support pa on top of lahat ng yan. For those na may kapamilyang seniors at hindi marunong mag-internet or mag-transact sa government offices, please tulungan ninyo sila. Maraming seniors ang nawawalan ng benefits simply because hindi nila alam ang process or nahihiya silang magtanong. Ang role ng pamilya ay crucial sa pag-assist sa kanila. If you're helping your parents or grandparents, make sure updated ang documents nila, makomply ang AOP at ma-receive nila properly ang pension. Ang pagtulong sa kanila ay hindi lang financial assistance. It's showing respect and love for the sacrifices they made for us. Tungkol naman sa possible reduction or clawback ng pension, usually ito ay hindi mangyayari unless fraud or overpayment na na-discover ng SSS. Kung namatay na ang member pero tuloy pa rin ang payout, kailangan i-report. Immediately at ang overpayment ay kailangang i-refund. Ang next of kin or representative na nag-receive ng payout, kahit deceased na ang pensioner, ay liable to return the amount. Ang SSS ay strict sa ganitong cases dahil ito ay misuse of funds. Para iwas sa ganitong issue, i-report agad ang death ng member para ma-convert ang benefit to death or survival pension para sa qualified beneficiaries. Ang claim process for death benefits ay straightforward. Ang legal spouse, dependent children below 21 or dependent parents ay pwedeng maging beneficiaries.
Kailangan ng death certificate, proof of relationship, at iba pang supporting documents. Ang death benefit ay lump sum plus monthly pension sa qualified survivors. Ang survivor pension ay covered din ng 5% annual increase under the Pension Reform Program. As mentioned earlier, kaya even sa death cases, ang dependents ay protected at may continuing support from SSS. Para sa mga may tanong pa or need ng clarification, visit ang official SSS website na sss.gov.ph or call ang hotline numbers. Ang SSS branches nationwide ay open during weekdays at ang staff ay trained to assist, especially seniors with special needs. Bring valid IDs, pensioner's ID, at kung may specific concern, dalhin din ang supporting documents. Ang SS ay committed to serve pensioners better, kaya nag-improve sila ng facilities, nag-add ng more service windows para sa seniors, at nag-implement ng mas mabilis na processing times. Sa conclusion, ang importante ay maintindihan ninyo na ang SSS pension increase from September 2025 to 2027 ay toto, official at automatic. Walang application needed. Walang dagdag na contribution required mula sa active members. Ang Universal Social Pension naman ay proposed bill pa lang na hindi pa law, kaya walang payout or application process as of now. Kung maging law ito in the future, separate benefit iyan na pwedeng i-receive on top of SSS pension. Huwag kayong maniwala sa fake news at scams. Trust only official sources. Protect your pension, comply with requirements. Kung may problema, seek help immediately. Ang gobyerno ay committed to support our seniors at ang combination ng SSS reform at potential USP ay patay na valued ang contributions at sacrifices ninyo sa ating bansa. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay naliwanagan kayo sa lahat ng importante details. Alagaan ninyo ang inyong kalusugan at maging wise sa pag-manage ng inyong finances. Mabuhay ang ating mga senior citizens. Da!